Magandang hapon po. Nagsimula ng bumiyahe pabalik ng Metro Manila mga galing probinsya ngayong huling araw ng long weekend dahil sa undas at wellness break. Sa NLEX, inaasahang aabot sa mahigit kalahating milyon ang daraan ngayong araw. Ang latest doon sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene? Pia Ivan, nagsimula ng bumigat yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX southbound. Tulad na lang dito sa Balintawak, pati na sa Pampanga sa bahagi ng San Fernando. Sa Bulacan naman mula Santa Rita hanggang Bukawe Toll Plaza at bago sumampa sa Skyway. Sabay-sabay kasi yung libu-libong motorista na bumiyahe ngayon dahil huling araw na ng long weekend. Ngayong huling araw ng long weekend, inaasahan ng mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Kaya inagahan na ni Mark Louie ang pagluwas pa Maynila. Noong Biyernes kasi, na-traffic silang pamilya ng 6 na oras pauwi sa Abukay, Bataan. Plano po ng mas maaga, nung hindi pa po nakakauwi, nag-isip na po ng paraan kung tsaka yung araw po talaga na oras na ilalaan po sa pag-uwi. Para nga po, kasi mamaya po kasi sobra po na po ang traffic. Maaga ring bumiyahe ang pamilya ni Andre na nagbakasyon sa Guagua, Pampanga. Mas madali ang biyahe. Gantong oras kasi hindi naman masyadong traffic. Sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong hapon hanggang paggabi, isang lane sa northbound ang inilaan ng NLEX para pang counterflow ng mga sasakyang pabalik sa Metro Manila. Inantabay na po namin yung counterflow dito sa Balegtas area hanggang Bukawe Toll Plaza para mas mabilis po makarating sa Bukawe Toll Plaza yung ating mga motorista. And then after Bukawe Toll Plaza, dito sa may tapat ng Ciudad de Victoria, dito sa southbound, meron din po tayong counterflow. Tuloy-tuloy na po yun all the way to Balintawak area. Bandang 1:00 ng hapon, 2 kotse ang nasangkot sa minor accident sa NLEX northbound sa San Fernando, Pampanga. Agad na ialis ang mga kotse pero nagdulot ang disgrasya ng mahigit 1 kilometrong build-up. Ayon sa NLEX, aabot daw sa mahigit kalahating milyon ng mga sasakyang daraan dito ngayong araw. Mas marami raw yan kaysa noong nakaraang taon. Kasi mas mataas sa 5% sigurado po ito dahil umpisa po nung time pa lang, tuloy-tuloy na po hanggang gabi. If we take po yung hourly volume po compared dun sa normal, malamang po mataas po sa 10% kung per hour po natin ikukumpara. Sa mga mangangailangan ng towing, ginawang libre ng NLEX Corporation hanggang bukas November 3 ang towing service papunta sa pinakamalapit na exit. Nakadeploy rin ang mga tauhan ng NLEX at mga ambulansya. Sinamantala ng mga motorista ang undas brake para magpakabit ng Unified RFID. Dinaanan ko para hindi nga ako masabay sa rush. Malaking bagay po kasi isa na lang po yung loloadan tsaka hindi po hassle. May mga nagpagas na rin bago ang big time oil price hike sa Martes. Siyempre masakit kasi magtataas na naman po. Maliit na nga po ang kita, mababawasan pa. Ivan, ayon sa pamunuan ng NLEX, asahan daw na buong gabi na magiging mabigat yung daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX southbound. Bahagya raw magiging magaan yung traffic situation mula 12 a.m. hanggang 3 a.m. pero muling bibigat yan mula 4 a.m. hanggang umaga na ng Lunes. Yan ang latest mula rito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Mas maluwag po ngayon kumpara sa mga nakaraang taon na kung kailan nagtapos ang undas ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway. At nakatuto si Dano Tingkungko. Maliban sa konting build-up sa Alabang Sukat kaninang hapon, maluwag ang halos lahat ng bahagi ng SLEX sa maghapon. Inaasahan ng pamunuan ng SLEX na umaga pa bukas bibigat ang trapiko sa SLEX sa Skyway na maaaring lagpas sa average na 1 milyon kada araw na vehicle volume ngayong undas. Para sa mabilis na biyahe, umiiral na ang One RFID Interoperability Program kung saan maaaring gamitin sa magkabilang expressway ang auto-sweep ng SLEX at Skyway at Easy Trip ng NLEX, TPLEX at SCTEX basta naka-enroll ang RFID online. Naka-standby pa rin ang quick response team sa SLEX kabilang ang mga ambulansya, tow truck at fire engine. Dagsa na rin sa Batangas Port ang mga pasaherong pauwi ng Metro Manila mula Mindoro, Romblon at ilang probinsya sa Visayas. 58,000 ang mga dumaan sa Pantalan mula tanghali kahapon hanggang ngayong araw ayon sa Philippine Ports Authority.
Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Gaya ng nakaugalian ngayong araw ng mga kaluluwa, dumalaw sa yumao ang mga taga-Angono Rizal. At nakatutok live, si Nico Wahe. Nico. Ivan, kung marami sa ating mga kababayan ang pabalik na sa normal ngayong araw dahil may pasok na bukas, ang mga taga-Angono Rizal, tradisyon na raw na gunitain ang undas sa mismong All Souls Day. Ngayong araw ng mga kaluluwa o November 2, ang nakaugaliang pagdalaw sa mga yumao ng mga taga-Angono Rizal. Dito sa Angono Municipal Cemetery, may mga ngayong araw lang din naglinis at nagpintura ng puntod. Na-late ng kasi may busy ako. Magkano ang pintura, sir? Ano lang sir, 250 lang to sir. Isa raw sa napansin ng mga taga-Angono, mas kakaunti ang mga pumunta ng sementeryo ngayong taon. Dati kasi siksikan, ngayon hindi na. Siguro kagabi pa yung iba nagpunta rito. Medyo hindi siya ganun karami at dahil may 31 tayo by 1 and of course, nagkaroon sila ng chance para mauna yung iba. At kung titingnan natin, ang kabuuan ay hindi ganun kasikip. Sa pagsuyod naman namin sa Angono Municipal Cemetery, kapansin-pansing may mga nichong lubog sa baha, gaya ng nicho ng lola ni Bea. Mula noong ilibing ito rito noong 2018, palaging ganito ang sitwasyon. Medyo mahirap po pero ganun talaga. Mahirap. Maglilimas talaga maglilimas pag ganito eh. Ayon sa Angono Police, stagnant ang tubig sa dulo ng sementeryo at walang malabasan. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang LGU. Sa isang pribadong sementeryo rito, ang himlayan ng dalawang national artists, ang muralist na si Carlos Botong Francisco at ang composer na si Lucio San Pedro. Mga Boy Scout ang bantay sa kanilang mga puntod. Ivan, tulad ng inaasahan ay mas dumami pa yung mga dumadalaw rito sa Angono Municipal Cemetery. Siguro mga nasa alas 3 ng hapon kanina na magsimulang dumagsa yung mga dumadalaw rito at ayon sa Angono Police, nasa mahigit 10,000 na yung mga dumadalaw sa 3 sementeryo rito sa Angono Rizal. Ayon naman sa Rizal Police Provincial Office ay naging payapa ang paggunita ng undas sa buong probinsya. Yan muna ang latest. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Nico Wahe. Sa ibang balita, nagkasunog sa isang condominium sa Quezon City. Reklamo ng ilang residente, hindi gumana ang fire alarm system ng gusali. Nakatutok si Bea Pinlac. Nilamon ng apoy ang unit sa ika-15 palapag ng isang condominium sa Barangay Kaunlaran, Quezon City mag-aalas 8 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang ibang nadamay na condo unit. Nakausap po yung mga unit owner po, nasa cemetery doon po sila kanina. Buti na nga po nasa labas po sila. But the rest of the units are minimal, mostly siguro dahil sa usok. Pinalika sa gusali ang lahat ng residente. Ang iba, kauuwi lang galing sementeryo. Grabe yung pag-aalala ko kasi syempre si Lola, yung kasama nga ng mga sobrang hirap bumaba, lalo na 11th floor po kami. Tapos 15th floor lang, so 2 floors lang yung pagitan ng fire. Reklamo ng ilang residente, walang tumunog na alarm o gumanang water sprinklers. Hindi biro ito. Wala kaming naririnig na alarm, wala. Nalaman lang namin na may sunog dahil may isang residente na nag-announce sa Viber group. We will look into that. We will properly investigate the matter. Iimbestigahan din ng BFP kung gumagana ang fire alarm system sa kondo. Mamit po kayo ng breathing apparatus kasi po 15 floors po yung origin of fire. High risk po to, in anticipation po baka marami pong trap victims. So kinailangan po natin maraming personnel. Mag-aalas 10 ng gabi nang maapula ang apoy. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Isang sasakyan ang nahulog sa bangin sa Sigma Capiz. Ang kwento ng nakasaksing news scooper, normal ang takbo ng naaksidenteng sasakyan. Pero nagulat daw ito nang nagdire-diretso ito sa bangin. Nakaligtas naman ang mga lulan ng sasakyan. Inaalam pa ang sanhi ng disgrasya. Balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa APEC Summit sa South Korea. Nakasama niya roon si Chinese President Xi Jinping pero hindi nila tinalakay ang tungkol sa West Philippine Sea. Ang paliwanag dito ng Pangulo sa pagtutok ni Bernadette Reyes.
Lumapit at nakipagkamay si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa pagtatapos ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea. Ayon sa Pangulo, binati niya si Xi para sa APEC chairmanship ng China sa 2026. Ang hirap lapitan talaga. Meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ayoko namang mamilit, baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabate. Hindi ba? Baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan lang eh. Hindi nila tinalakay ang hidwaan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. This is APEC. It's an economic meeting. We don't really talk about such issues. Habang nagaganap ang APEC Summit, napagkasunduan ng Pilipinas at Amerika sa ASEAN Defense Ministers Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang pagbuo ng Task Force Philippines kung saan bubuo ng bagong sistema para sa patuloy na interoperability at kahandaan ng dalawang bansa at pigilan ang paglala ng tensyon sa South China Sea. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Bago ang APEC Summit, lumahok sa multilateral naval exercise sa ating exclusive economic zone ng mga barko ng Pilipinas, Amerika, Australia at New Zealand. 5 warship ng China naman ang namataang nagmamasid. Kinumpirma ng Chinese military na nagpatrolya sila sa misyong tinawag nilang seryosong banta sa kapayapaan at kapanatagan sa rehiyon. Bukod sa gusot sa seguridad, may bangayan din sa kalakalan ang Amerika at China. Isa sa mga magandang ibinalita ni Pangulong Marcos ang pagpasok ng 50 billion peso worth of investment mula sa isang Korean company na magpapalawig ng negosyo sa Pilipinas at magpapasok ng karagdagang 3,000 trabaho. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kapuso, minumulto ka ba o binabagabag ng mga what-if sa buhay? Ang sagot ng ilang Pinoy kung sino o ano ang kanilang multo. Alamin sa pagtutok ni Mav Gonzales. Undas man o hindi, may sari-sarili tayong kwento ng mga multo. Yung mga nakakatakot, pati yung nagpaparamdam ng mga hugot. Hindi na makalaya. Kaya tanong namin sa ilan, sino o ano ba ang multo mo? Yung parcel ko. Si Kuya, mapanakit ang multo na malikmata lang tapos wala na raw siya. Yung nasayang na 4 years. Akma naman sa undas ang multo ng iba. Yung nanay ko po, palagi lang po kasi namatay na po siya. Kasi 2019 po siya, COVID, malapit na yung COVID, parang kunti lang yung namin para paglamayan siya. Pero meron ding piniling idaan sa ngiti ang pag-aalala sa yumaong mahal sa buhay. Pinipilit namin kasi ito rin ang gusto niya, yung magkakasama kami lagi. Heto naman ang multo ng ilang kapuso online. Ang sa isa, naudlot na pangarap na maging scientist o kahit man lang makapagtapos ng pag-aaral. Malagos project naman ang hugot ng iba. Ang pagbumulto ng pera ng taong bayan dahil sa mga kurakot. At sa bawat multo ng iba't ibang tao, may kanya-kanya ring paraan ng pagtugon dito. Banding ng magpapamilya, parang get together. Pwede ring i-mindset mo ang sarili. Siguro, hindi talaga para sa akin yung ganun. May mas better na dapat kong i-achieve. Ano man ang mga nawala o naglaho sa ating buhay, ang mahalaga, dapat hindi maparalisa sa takot o pangamba. At sa halip, harapin ito dahil pasasaan pat lalaya ka rin sa multong bumabagabag pa sa atin. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras.